Ito hong umano'y kakulangan na aksyon ng Department of Agriculture kinwestiyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang balitang yan tinutukan ni Bombo Angelo Aganan. Mariin kwestiyon ni Senator Loren Legarda ang umano'y kakulangan ng malinaw at agarang plano ng Department of Agriculture habang patuloy na lumalalang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Sa pagdinig sa Senado, iginit ni Legarda na hindi sapat ang pangkalahatang programa ng ahensya kung wala namang konkretong plano at aksyon upang tugunan ng krisis na ilang linggo nang nararanasan sa mga lalawigan. Batay sa datos ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, halos kalahati ng malilit na mangingisda sa Luzon ang pansamantalang tumigil sa paglalayag dahil sa mahal na krudo. Ayon kay Legarda, malaki na ang kinakain ng gastos sa gasolina sa operasyon ng mga mangingisda, dahilan upang lumit-an niya ang kanilang kita at magbanta sa lokal na supply ng isda. Gaya ng sinabi ko ng isang hearing, tayo sa gobyerno, puro mga PowerPoint, kwento, pangalan ng programa, binabudgetan. Pero kung maririnig po natin ang mga totoong buhay, para bang out of touch. Hindi naman siguro tayo nagbobolohan dahil programa to ng gobyerno, with all due respect, hindi naman siguro pa magsisinungaling lahat ng mga resource persons dito. Nararamdaman po natin yung kakulangan ng tulong ng gobyerno at yung gutom ng tao kung talagang nagaganap po yung sinasabi po ninyo. Lumabas din sa pagdinig na natutuyo at nasisira na ang mga ani sa Benguet dahil sa kakulangan ng transportasyon at suporta upang mahihatid ang mga produkto sa merkado. Kaugnay nito, tinanong Legarda kung may naibigay bang tulong sa gasolina, sasakyan o kung may crop mapping man lang na mag-uugnay sa mga magsasaka at mamimili. Sa panig naman ng DA, inamin ng mga opisyal na limitado ang kanilang kakayahan dahil sa kakulangan ng pondo para sa fuel subsidy, pati na rin sa mabagal na proseso at problema sa logistics. Ngunit hindi ito tinanggap ni Legarda. Binigyan diin niya na hindi kakulangan sa pondo ang pangunahing problema, kundi ang mabagal at hindi epesyenteng paggamit ng mga umiiral na pondo ng pamahalaan. Aniya, may bilyon-bilyong pondo ang DA pero kulang sa agarang aksyon. Samantalang ang ilang NGO, kahit maliit ang budget, mas mabilis makakonekta ang magsasaka sa merkado. Let us not talk about we have a program and then there's a big but. And then you talk about 1 billion. And we see the slow food movement and the community pantry, they don't even have 10 million. But they're able to do it based on the law. Bakit ba sa barangay? Bakit pa sa maliliit na negosyo? Bakit pa sa kusa ng isang batang community pantry advocate nagagawa? Hindi naman po sila binibigyan ng 1 bilyong piso. Don't give us a 1 billion reasons not to do our job well. Don't give us 1 billion reasons not to apply already enacted and existing laws. Ang katanungan ko po, kung nagagawa ng pribadong sektor na walang pondo mula sa gobyerno, ano po ang ginagawa ng ating gobyerno? Sa huli, iginit ng senadora na kinakailangang putulin ang mabagal na proseso sa gobyerno upang agad na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda. Hindi pwede aniyang maghintay. Kailangan ng malinaw at mabilis na aksyon para maprotektahan ang kabuhayan at supply ng pagkain sa bansa. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.